Juan Claudio Movie Recap. Paano kung ang nag-iisang lugar kung saan ka ligtas ay ang lugar din kung saan ka ginawang palabas? Isang gubat sa Ireland na hindi mo magagawang takasan, isang salamin na bahay na nagsisilbing kulungan, at mga misteryosong nilalang na nakatitig sa bawat kilos mo tuwing lulubog ang araw. Dito, may tatlong simpleng patakaran. Huwag mong tatalikuran ang salamin, huwag mong bubuksan ang pinto kapag gabi na, at higit sa lahat, huwag na huwag kang tatakbo. Handa ka na bang pumasok sa gubat kung saan ikaw ang mismong palabas? Ito ang supernatural horror at dark fantasy movie na The Watchers. Sa kanlurang bahagi ng Ireland, may isang kagubatan na hindi makikita sa alinmang mapa. Ayon sa mga alamat, umaakit ito ng mga taong naliligaw at kailanman ay hindi na sila pinapalabas pa. Kasalukuyang tumatakbo rito si John habang sinusubukang maghanap ng labasan bago sumapit ang gabi. Huminto na ang kanyang relo at paulit-ulit lang siyang bumabalik sa iisang lugar. Bukod pa sa marami niyang nakikitang babala na nakasulat ay point of no return na may iba't ibang numero. Biglang lumipad ang isang grupo ng mga ibon sa itaas ni John nang mapansin niyang gabi na pala, kaya sinubukan niyang umakyat sa puno para magtago. Ngunit kasamaang palad, nabali ang sanga at nahulog siya. Sa sobrang takot, kumuha si John ng kutsilyo sa kanyang bag, ngunit isang misteryosong nilalang ang biglang lumabas at kinaladkad siya palayo bago pa man siya makalaban. Samantala sa lungsod, ang Amerikanong imigrante at artist na si Mina ay nagtatrabaho sa isang pet store. Isang hapon, ipinakilala sa kanya ng kanyang boss ang isang ibon na kailangang dalhin sa isang zoo sa ibang lungsod at nakiusap itong siya na ang maghatid dito. Pinangalanan ni Mina ang ibon na Darwin bago ito inuwi sa bahay. Sinabi niya rito na ngayon ang ika-15 anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, kaya ngayong gabi ay lalabas siya para makalimot. Nagsuot siya ng wig at pumunta sa isang bar gamit ang peking pangalan at peking trabaho para makipagkilala sa mga kalalakihan. Kinabukasan, nakiusap siya kay Darwin na huwag siyang husgahan. Ipinaliliwanag niyang gusto niyang nagpapanggap dahil pakiramdam niya ay hindi kaibig-ibig ang totoong siya. Umalis siya ng lungsod sakay ng kanyang kotse para ihatid ang ibon, nagmaneho sa lalawigan at huminto lamang para magpakarga ng gasolina. Habang nasa biyahe, tumawag ang kanyang kambal na kapatid, ngunit hindi ito sinagot ni Mina at pinakinggan na lamang ang voicemail. Pinagsabihan siya ng kanyang kapatid dahil sa hindi pagpunta sa memorial ng kanilang ina at ipinaalalang 15 taon na ang nakalipas, kaya dapat nang itigil ni Mina ang pag-iwas sa kanyang pamilya. Dahil hindi rin pinansin ang voicemail, nagmaneho palayo si Mina nang hindi napapansin ang signage na may napakaraming larawan ng mga nawawalang tao malapit sa gubat. Pagkalipas ng ilang sandali, habang tinatawid ni Mina ang gubat, hindi na niya nakikilala ang lugar. Biglang nasira ang signal ng kanyang telepono at radyo sa kotse bago tuluyang tumigil ang mismong sasakyan. Dahilan para ma-stranded si Mina. Bumaba siya ng sasakyan at nakakita ng signage na point of no return na nagpahiwatig sa kanya na may nakatira marahil sa malapit. Bumalik si Mina sa kotse para kunin ang kanyang bag at si Darwin, saka nagsimulang maglakad-lakad habang humihingi ng tulong. Walang sumasagot, kaya nagdesisyon si Mina na bumalik na lang. Ngunit paglingon niya, nawawala na ang kanyang kotse. Dahil dito, wala nang iba pang pagpipilian si Mina kundi ang magpatuloy sa paglalakad para maghanap ng labasan. Nang sumapit ang gabi, biglang lumipad ang isang grupo ng mga ibon sa kanyang itaas. May narinig siyang mga ingay at napansin ang isang matandang babae na tumatakbo sa malapit. Sa matinding paghahangad na makaligtas, hinabol ito ni Mina at nakitang pumasok sa isang gusali kung saan may isang babaeng nagsabi sa kanyang magmadaling pumasok sa loob kung gusto pa niyang mabuhay. Mabilis na pumasok si Mina at nakatagpo pa ng 2 tao sa loob. Ipinakilala ng matandang babae ang kanyang sarili bilang si Madeline at ang 2 pa ay sina Ciara at Daniel. Tinatawag nila ang gusaling ito na The Coop o isang hawla at tulad ni Mina, naligaw rin sila sa gubat. Kaya dito na sila nakatira at nagtatago. Kinaladkad ng grupo si Mina patungo sa isang salaming bintana habang ipinapaliwanag ni Madeline na ang mga nilalang sa labas ay tinatawag na The Watchers. Araw-araw silang pumupunta roon tuwing gabi para panoorin sila sa likod ng salamin at umaalis din bago sumikat ang araw. Pinahakbang ni Madeline si Mina patungo sa salamin
at narinig ang pagpalakpak ng mga watchers bilang pagsalubong sa panibagong miyembro ng kanilang palabas. Pagkatapos noon, naupo si Mina at tulalang nakatitig sa bintana habang naaalala ang kanyang ina. Kinabukasan, lumabas pa rin si Mina sa coop kahit nagbabala na ang iba. Habang naglalakad sa gubat, narinig niyang may bumubulong ng kanyang pangalan at nakakita ng isang batang babae sa kalayuan na nagtatanong kung bakit niya ginawa iyon. Sa sobrang takot, mabilis na tumakbo si Mina hanggang sa makarating sa tuktok ng isang burol. Doon niya nalaman na nasa gitna pala siya ng isang napakalaking kagubatan na tila walang katapusan. Nang bumalik si Mina, sinabi sa kanya ni Madeline na sinubukan din nilang tumakas noon ngunit walang sino man ang nagtagumpay. Nagdudulot ng halusinasyon ang gubat at kaya nitong makabaliw ng tao. Ang mga signage na nakikita nila ay mga palatandaang inilagay ng paikot. May kalahating araw ang layo mula sa coop na nagsisilbing hangganan. Ang pagtawid sa linya na iyon ay nangangahulugang hindi ka na makakabalik kailanman. Ang mga palatandaang ito ay itinayo ng isang taong tinatawag nilang professor. Wala nang magawa si Mina kundi ang bumalik kasama ng iba sa coop. Nang magdagabi, nagbigay ng talumpati si Daniel para i-anunsyo ang pagbabalik ni Mina sa kanilang palabas, habang si Ciara naman ay nagpatugtog ng musika at sumayaw para sa mga watchers. Nakakita sila ng ilang DVD ng isang reality show, kaya ginamit ito ni Mina para libangin ang sarili, kung saan napansin niya ang pangalan ng professor sa likod ng lalagyan nito. Kinabukasan, lumabas ang grupo para maghanap ng pagkain at tinuruan ni Ciara si Mina kung paano kilalanin ang mga halamang gamot. Ipinaliliwanag ni Ciara na madalas sumakit ang ulo ni Daniel at ayon kay John, may gusto raw ito sa kanya. Si John ang asawa ni Ciara na umalis 6 na araw na ang nakalilipas, ngunit wala pa silang balita rito mula noon. Ibinahagi rin ni Ciara ang teorya ni Madeline na ang pagtingin sa isang watcher ay pwedeng makabaliw sa isang tao. Pagkatapos, ipinakita niya kay Mina ang isang buro o guho sa lupa at ipinaliwanag na marami nito sa buong kagubatan. Nakakonekta ang mga ito sa ilalim ng lupa bilang isang sistema ng mga lagusan at doon nagtatago ang mga watchers kapag araw. Sa gulat ni Mina, inamin ni Ciara na dumating sila ni John humigit kumulang 5 buwan na ang nakararaan, bagamat nawalan na siya ng bilang at hindi na rin sigurado. Sa tanghalian, itinuro ni Madeline kay Mina ang mga alituntunin para mabuhay sa gubat. Huwag na huwag tatalikuran ang salamin, huwag magbubukas ng pinto kapag gabi na, huwag lalapit sa mga buro at laging manatili sa liwanag. Sabay-sabay na binigkas ng 3 ang mga panuntunang ito sa isang medyo nakatatakot na paraan. Habang lumilipas ang mga araw, pinananatili ni Mina ang sarili na abala sa pagpapanood ng reality show at pagdidisenyo sa kanyang notebook. Tuwing gabi, nakatitig siya sa salamin at nakaririnig ng mga ingay sa labas, ngunit nag-aalinlangan pa rin siya. Isang gabi, maaga siyang natulog kaya nagsimulang umungol at humiyaw ang mga nilalang sa labas. Dahil dito, pinilit siya ni Madeline na tumitig sa salamin hanggang sa kumalma ang mga ito. Ilang oras ang nakalipas, lumabas si Daniel para suriin ang kanilang mga bitag para sa mga hayop at nabanggit niyang nakikipag-aso siya kay John noon. Sumama si Mina at patuloy na nakikita ang batang babae sa gubat. Ipinaliwanag ni Daniel na dating guro sa universidad si Madeline, kaya pakiramdam nito ay alam na niya ang lahat. 8 buwan na si Daniel doon at nagtataka si Mina kung bakit hindi pa ito nakakakita ng watcher kailanman. Parehong inamin ni Daniel at Mina na duda sila sa mga kwento ni Madeline, kaya nagmungkahi si Mina na bumaba sa isang buro kahit pa natatakot at tumututol si Daniel. Gamit ang lubid na hawak ni Daniel, bumaba si Mina sa buro at nag-obserba gamit ang isang lighter. Nakakita siya ng napakaraming abandoned na gamit, kabilang ang isang diaryo mula pa noong 1992, isang video camera at isang flash rabbit. Mayroon ding bisikleta na ipinadala ni Mina paitaas kay Daniel gamit ang lubid. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng kakaibang ingay sa kadiliman at tinawag si Daniel, ngunit hindi ito sumagot. Biglang may isang kamay na may 6 na daliri ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim habang nagsasalita ng kakaibang wika. Sumigaw ulit si Mina sa takot at sa wakas ay nahatak na rin siya paitaas gamit ang lubid. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinakita ni Mina kina Ciara at Madeline ang lahat ng nakuha nila sa hukay at sinabing nahanap nila ang mga ito sa ilalim ng isang malaking bato. Naniniwala si Mina na makatutulong ang bisikleta para makatakas na sila, ngunit hindi sumang-ayon si Madeline.
Halatang-halata ni Madeline na may nakita si Mina doon. Patuloy niya itong tinatanong tungkol doon, ngunit patuloy rin itong itinatanggi ni Mina. Samantala, ikinabit ni Daniel ang kamera sa pinagkukunan ng kuryente sa coop at ipinaliwanag na malamang ay inilagay ito ng propesor noong itinatayo ang lugar. Nang ikinabit din nila ang telebisyon, nagkaroon na sila ng simpleng surveillance system. Nang gabing iyon, naghintay ang grupo sa lamesa kung may lilitaw sa screen. Biglang may narinig na ingay si Shiara at may lumitaw na mga binti sa kamera kasabay ng pagkatok sa pinto. Nagsalita ang tao sa labas at labis na natuwa si Shiara nang marinig si John na nagmamakaawang papasukin siya sa loob. Agad itong pinagbawalan ni Madeline at ipinaalala kay Shiara na kayang magpanggap at manlinlang ng mga watchers para painan sila. Habang patuloy na nagmamakaawa si John at sinasabing nasugatan siya, nagkaroon ng matinding pagtatalo kung saan pinilit ni Madeline sina Mina at Daniel na amining ginalaw nila ang buro. Gusto pa ring iligtas ni Tiara ang kanyang asawa kaya pinatanong sa kanya ni Madeline ang isang bagay na si John lang ang tanging nakakaalam. Sa kasamaang palad, hindi naalala ni John kung anong libro ang binabasa ni Tiara. Kahit na magkasama nila itong binili dahil nagpapaalala iyon sa kanya tungkol sa asawa. Dahil ayaw pa ring maniwala, hiniling ni Tiara kay John na itapat ang sarili sa kamera. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mukha ni John sa screen at humingi ng tulong bago siya marahas na hinila palayo. Pagkatapos noon, may kung anong bagay ang tumama sa kamera at nabasag ito. Mabilis na tumakbo ang grupo para tumayo sa harap ng salamin habang ang galit na mga watchers sa labas ay paulit-ulit itong pinupukpok hanggang sa magkabitak-bitak. Kinabukasan, itinapon ni Madeline ang bisikleta pabalik sa burrow sa pag-asang mapapakalma nito ang mga watchers. Dahan-dahang hinila ang bisikleta papunta sa kadiliman. Sa flashback, ipinakitang kamukha ni Mina at ng kanyang kakambal ang bata sa gubat. Dahil sa pagsuway ni Mina noon sa kotse, naipit ang kanyang daliri sa bintana at ang sigaw niya ang naging dahilan ng aksidente ng kanilang ina. Sa kasalukuyan, patuloy si Mina sa pagguhit ng mga palatandaan at napagtantong pinaglalaruan nga ng gubat ang kanyang isipan bago markahan ang mga punong nasuri na niya. Lumipas ang mga linggo at unti-unti nang nawawalan ng bait ang grupo dahil sa kawalan ng pag-asa at pagkain. Sa gitna ng tensyon at bangayan sa coop, napansin ni Mina na biglang nawala si Tiara. Agad niya itong hinabol sa gubat at inabutan sa gilid ng isang burro. Nagbabalak ng magpakamatay para makasama muli si John. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng sigaw at sinundan ang tunog kung saan nakita nila si Daniel na iginagapos si Madeline. Sinabi ni Madeline na nababaliw na si Daniel, ngunit inanunsyo lang ni Daniel na susundin na nila ang sarili nilang mga patakaran bago mabilis na tumakbo pabalik sa coop. Hinabol siya ni Shiara, ngunit nanatili si Mina para kalagan si Madeline. Pagkatapos noon, sabay silang tumakbo pabalik sa coop, ngunit laking gulat nila nang matuklasang ikinandado ni Daniel at Shiara ang pinto. Nagsimula nang lumipad ang mga ibon sa kanilang paligid, kaya wala silang nagawa kundi tumakbo at magtago sa loob ng isa sa mga bitag na may mabahong amoy ng nabubulok na bagay upang maitago ang kanilang amoy. Habang nakatayo sina Shiara at Daniel sa harap ng salamin, may isang watcher na lumitaw sa ibabaw ng bitag. Hindi nito naamoy ang dalawang babae, kaya dumiretso ito sa coop. Tumayo ito ng buong tangkad at umungol, dahilan upang magsidatingan ang mas marami pang naglalakihang mga watchers. Nang lumapit ang mga ito sa coop, sinabi ni Daniel na may dalawang kulang sa kanila, kaya agad umalis ang mga watchers para tugisin sina Mina at Madeline. Nang mawala ang mga watchers, tumakbo sina Mina at Madeline sa coop para magmakaawa. Ibinahagi ni Mina ang konsensya sa pagkamatay ng kanyang ina at binalaan si Daniel na mumultuhin din ito ng parehong kasalanan, kaya pinagbuksan sila. Galit na pinagsabihan ni Madeline si Daniel at sinabing dapat noon pa niya ito pinatay. Ngunit mas mahalaga ngayong harapin muna ang mga watchers. Tumayo ang grupo sa harap ng salamin habang ipinaliliwanag ni Madeline na dating nagtuturo siya ng folklore at mythology. Pumasok siya sa gubat para magsaliksik at noong unang gabi pa lang ay nakakita na siya ng isang watcher na mukhang sirang bersyon ng kanyang sarili. Ipinaliwanag niyang matatagpuan ang mga nilalang na ito sa mga klasikong kwento at kilala rin bilang mga changeling o mga diwata. Pinapanood nila ang mga tao upang pag-aralan ang kanilang kilos at sa huli ay gayahin at maging tulad nila. Biglang may isang watcher na kumatok sa pinto, ginagaya ang boses ni Shiara habang nagmamakaawang humihingi ng tulong. Hindi nagtagal,
mas marami pang mga watchers ang umakyat sa bubong ng coop. Ginagaya ang boses ng bawat isa sa kanila para linlangin at palabasin sila. Matapos itulak ng grupo ang isang lamesa sa harap ng pinto para harangan ito, nakarinig sila ng kakaibang tunog at napansin ang isang hugis parisukat na takip sa ilalim ng carpet sa sahig. Habang lalong nagiging agresibo ang mga watchers sa labas, pinukpok ni Daniel ang takip hanggang sa magbukas ito at tumambad sa kanila ang isang tagong bunker. Agad na bumaba ang grupo kasama si Darwin at isinara ang lagusan bago pa man tuluyang makapasok ang mga watchers sa loob ng coop. Nang buksan nila ang mga ilaw, nalaman nilang ito ang dating pinagtatrabahuan ng propesor. Puno ito ng mga dokumento, libro at mga imbak na pagkain na kayang magpanatili sa kanilang buhay sa loob ng mahabang panahon. Mayroon ding napakalumang computer na walang koneksyon sa internet kung saan nakita ni Mina ang sunod-sunod na mga video diary na nagsimula pa noong taong 2009. Ipinaliwanag ni Profesor Rory sa mga video kung gaano siya namamangha sa mga nilalang na nakatitig sa kanya sa likod ng salamin. Sa bawat recording, kitang-kitang unti-unti nang nasisiraan ng bait si Rory hanggang sa inamin niyang ang mga taong inupahan niya para itayo ang coop ay isa-isang pinatay ng mga watchers araw-araw. Sa isa pang video, binanggit niyang may nagpakitang watcher sa anyo ng isang batang babae at naisip niya kung magagamit kaya ng mga tao ang ganoong kapangyarihan. Sa sumunod na recording, ibinunyag ni Rory na nagawa niyang makahuli ng isang watcher at sinubukang makipagkaibigan dito, ngunit labis itong ikinagalit ng iba pang mga nilalang. Ang huling video ay naitala noong ika-300 araw kung saan inamin ni Rory ang kanyang pagkatalo. Nagplano siyang patayin ang mga watchers at kitlin ang sariling buhay, ngunit nag-iwan muna siya ng mensahe sakaling may makatuklas ng lagusang ito. Nag-iwan siya ng bangka sa ilog lampas sa Sign 134 na matatagpuan sa pamamagitan ng pagsunod sa lipad ng mga ibon. Nakiusap din si Rory sa sino mang makakapanood na pumunta sa kanyang opisina sa universidad upang sirain at sunugin ang lahat ng kanyang mga gamit at pananaliksik. Napaluha si Mina nang marinig ang putok ng baril sa dulo ng recording. Nagkasundo ang grupo na tatakas sila sakay ng bangka kinaumagahan, kaya nagpatugtog ng musika si Ciara para magdiwang. Sinubukan niyang isayaw si Daniel, ngunit nalungkot ito at ipinaliwanag na napadpad lang siya sa gubat matapos takasan ang mapang-abusong ama. Nangako si Ciara na pwede itong tumira sa kanya oras na makalabas sila at nagyakap ang dalawa. Kinaumagahan, sinundan ng grupo ang mga markang iniwan ni Mina hanggang sa marating nila ang Sign 134. Doon ay pinakawalan nila si Darwin at sinundan ang lipad nito sa kagubatan. Di nagtagal, nakatagpo sila ng isang batong palatandaan kung saan ipinaliwanag ni Madeline na doon ikinulong ang mga diwata matapos matalo sa digmaan laban sa mga tao. Mula noon ay pilit silang bumabalik, ngunit nawalan na sila ng mga pakpak at mahika, kaya hindi na nila kayang masikatan ng araw. Habang tumatakbo, patuloy na nakikita ni Mina ang batang babae sa paligid. Nagsimulang umulan at nagliparan ang mga ibon bilang hudyat ng pagsapit ng dilim. Naririnig na nila ang paparating na mga watchers kaya nagmadali silang tumakbo patungo sa ilog. Nakaakyat agad sa bangka ang mga kababaihan, ngunit narinig ni Daniel ang boses ni John kaya natigilan ito. Ilang sandali pa, lumitaw si Daniel habang hila-hila ang anyo ni John. Sinubukan siyang pigilan at balaan ni Ciara na hindi iyon totoo, ngunit huli na ang lahat. Nagbago ng anyo ang Peking John at walang awang pinatay si Daniel gamit ang matatalas nitong kuko. Mabilis na pumaligid ang iba pang mga watchers habang nakatitig sa tatlong babae habang sumasagwan ang mga ito palayo. Pinaalalahanan sila ni Madeline na huwag mag-alala dahil hindi kayang lumabas ng mga watchers sa kagubatan. Kinaumagahan, nakarating sila sa tulay kasama si Darwin at sumakay ng bus pabalik sa syudad. Kinabukasan, pumunta si Mina sa universidad at nagpanggap na pamangkin ni Rory para tuparin ang hiling nito. Sa opisina, nalaman niya mula sa mga tala na bago ang digmaan, payapang namumuhay ang mga tao at diwata at nagkaanak sila ng mga half-blood na kayang maglakad sa ilalim ng araw. Habang sinusuri ang mga gamit, nagulat si Mina sa mga litratong kanyang natuklasan. Kinagabihan, binisita ni Mina si Ciara at ipinakita ang mga litratong kanyang nahanap, kung saan nabunyag na si Madeline pala ay ang asawa ni Rory na namatay pa noong 2001 dahil sa lung cancer. Naisip ni Mina na sinubukan ni Rory na gamitin ang nahuling watcher upang buhayin ang asawa, kaya ginaya ng nilalang ang anyo ni Madeline. Sa sandaling iyon, may dumating na sasakyan at bumaba ang totoong Ciara.
Ibig sabihin, ang kasama pala ni Mina sa bahay ay ang Watcher na nagpapanggap lang. Pumasok ang totoong Chiara, habang ang pekeng Chiara ay gumapang sa kisame at nagpalit anyo bilang si John. Ginamit nito ang boses ng asawa para lituhin si Chiara bago ito pinalo hanggang sa mawalan ng malay. Sinubukang tumakas ni Mina, ngunit mabilis siyang naabutan ng nilalang at marahas na ibinalibag habang nagpapalit anyo bilang si Daniel. Nabasag ang salamin sa pagbagsak ni Mina kaya dumampot siya ng bubog para ipagtanggol ang sarili. Ngunit hinila lang siya ng Watcher at nagpasalamat dahil tinulungan niya itong makatakas sa gubat. Lumabas ang nilalang at muling naging si Madeline. Ipinaliwanag nitong matagal na nitong gustong lisanin ang kagubatan dahil kinukutya ito ng ibang mga Watchers sa kakayahang maglakad sa ilalim ng araw. Tinatawag siyang Daywalker at isang kapintasan. Lumapit ito noon kay Rory sa pag-asang matutulungan siyang makalabas. Ngunit nang tangkain siyang barilin ng propesor ay inunahan na niya itong patayin. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagpalit anyo ang nilalang bilang si Rory at naging kamukha ni Mina, sabay sakal sa totoong Mina upang patayin ito at angkinin ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng panganib, sinabi ni Mina na may lihim si Rory tungkol sa mga half-blood na diwata na nagtatago sa mundo ng mga tao. Binitawan siya ng nilalang upang makapagsalita. Napagtanto ng Watcher na noong nabubuhay ito bilang si Madeline, nakaramdam ito ng tunay na emosyon ng tao dahil isa pala itong half-blood. Biglang nagbago ang anyo ng katawan na ito at nagkaroon ng mga pakpak. Lumipad ito sa bubong at sinabi kay Mina na umaasa itong totoo ngang may iba pa siyang kalahi sa labas bago tuluyang lumipad palayo. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Mina si Chiara na laking pasasalamat ay ligtas naman. Makalipas ang ilang panahon, sa wakas ay binisita na ni Mina ang kanyang kakambal na kapatid at mga pamangkin upang makipag-ayos. Ibinahagi rin niya ang kanyang naging karanasan sa gubat at inaming minsan ay nararamdaman pa rin niyang nagmamasid sa kanya ang Watcher sa gitna ng maraming tao.